Ayan Brad, ano masasabi natin sa karera ni Kai Sotto? Kasi ang anak ko, hindi talaga niya, napakahina daw talaga eh. Hindi naman sa sobrang hina, kumbaga kulang pa yung ano, kulang pa eh. Hindi, sana mabalik niya yung ano niya sa PSF. Yung laro niya sa PSF. Sana mabalik niya. Kasi yung ginagawa niya na ano, na naglalaro siya galing sa labas, papasok, na-expose yung ano niya, yung weakness niya. Focus lang siya sa isang bagay, yung playing inside. Yun yung gusto ko makita. Low post moves, ganun, pivoting, rebound. Si ano nga pala, si Brian Ochoa, isang pinakamalaking businessman sa Pasig na may hardware. Hindi, ibig sabihin, maganda naman ang buhay-buhay. At ako, para makilala nyo, Ronald Maylab, I am an OFW public school teacher sa Amerika Samoa. Ako nakita ko nung naglaro din sila sa FIBA, nasira siya nung naglaro sa Georgia. Kasi meron daw mga, hindi daw, may mga 10 mahigit na scout na doon. Kaya lang, nung napilayan siya, tinulak pa nga yung isang player eh, para nasa basaho talaga siya, bumagsak siya, dinaganan pa siya, kaya nasira yung, siguro nabugbog, wala namang rib injury. Tapos nung naglaban na sila sa, ano ba yun? Brazil ba yun? Brazil. Hindi na siya naglaro. Ngayon, kung maganda sana yung laro nun, pwede pa. Pero ayon sa bugwit tsaka sa balita, meron siyang $900,000 sa isang pilig sa Japan, which is, I think okay naman na. For now. Parang is equivalent to a minimum sa NBA kung tutusin. Pero masasabi mo kay Brownie James na naging second round pick, 55 pick sa NBA. Dahil ba sa tatay, kung titignan mo yung stat ni Kai Sotto, which is napakalaki naman ng difference compared dun sa anak. Bronny, Dahil gusto lang gumawa ng history. baka. Para matuwa si LeBron. Para matuwa si Lolo Bron. Oh my gosh. So naniniwala ka ba na may politics sa NBA? Meron. Pero yung laro ni Kai nung sa OQT, he could have done better. I know. Kailangan masipag ka eh. Yung Ay, sa FIBA? he could have done better. Na-block siya na-block siya dun sa Latvia. Yung low post niya kay yung player ng Spurs dati. Pero ang ganda ng laro nila sa Latvia, in fairness. Yes. Tapos, nung sa Georgia, naalala mo yung pinakahuling points, gusto pang i-shoot kasi at least maka 19 points sila na lead. Basta 2 digits para makapasok sa finals. Ngayon, kung natalo sana nila yung Brazil at natalo nila yung isa pang opponent, pasok sila sa finals sa Olympics. Kaya lang, yung achievement ni Coach Tim Cone para matalo ang isa sa pinakamalakas na team sa Europe is Latvia. Kumbaga sa ano yan top 6 yan Top 6 yan sa world Tapos ang US, tayo nasa 36 up to 16, tapos naging 10, which is, I think, it's a milestone para sa isang Gilas, Pinas. So, sa tingin mo, nasan ngayon si Kai Sotto? I think malapit na siya. Nandito pa yata siya eh. Papunta daw siya ng Japan. Papunta daw siya ng Japan. Mga second next month. So, parang doon sa B-League. Sa tingin ko naman, kung meron pa siyang another contract sa Japan, I think gawin na niya lahat ng pagpapalakas para kaming mga Pilipino at kaming mga fans, ako vlogger at fan din na nakiklickbait. Nakiklickbait ako, bulgaran ako Ito, kahit ito ang ibig ko, at nasa transition kasi ako ng jacket, magkaroon kasi ito. So, walang iya naman din ako. Kahit ipakita ko, bumiti ako, wala nang ulit. So, Kai Sotto, parang awa mo naman. Bigyan mo naman kami ng
konsiderasyon kasi kami nag-aabang at gusto namin magkaroon ng isang first blood Pinoy na maging NBA. Pero yung skill, nasa kanya na eh. Feeling ko, Palakasin na lang. hindi niya sinisimplify eh. Oo. Kino-complicate niya yung bagay. Gusto niya maglaro sa labas. Gusto niya, ano ba siya, maglalaro ba siya sa labas, maglalaro ba siya sa ilalim. So, yung advantage mo, nasa ilalim. So kay Soto, kung nanonood ka man, ikaw, gawin mo yung gusto mo. Ngayon, kami, gagawin namin gusto namin gawin. Pero ako, sa akin lang, kahit old school na low post, doon mo na lang i-master. Yung laro niya nung sa Tapos, PSF, yung sa US, Sa loob yun. yun yung pinakamalakas niya eh. I mean, kung nagagawa na niya dati yun, walang reason bakit hindi niya magawa ulit. Sige na, nagmamakawa kami, magpalakas ko. Para maging NBA ka. Focus sa ilalim. Focus sa ilalim. Oo, kahit old school lang na low post ang gawin mo at Pero kailangan- mamayani ka doon, okay na kami. Kailangan dun sipag, saka Sipag at tiyaga. dedication talaga eh. Tapos palakasin mo pa yung lower and upper body mo para mas maganda maging content namin sa'yo. Kasi ako, content creator ako eh. Si Kuya, isa sa fan. Ako, masasabi na rin talagang number one. Picture kami. Nakapag-picture Oo, kasi. ilalagay ko dyan sa ano, ilalagay natin dyan para talagang ma-inspire. Nawa, panoorin tayo ni Kay Soto kasi tayo naman ay isang napakalit na tao lang na nagmamahal sa ating kababayan na si Kay Soto. Ayan, si Brian Kobe Ochoa, isang malaking businessman sa sa Pasig at ako ay isang hamak lang na public school teacher sa American Samoa, territory ng US. At sa billion of vloggers na nagmamahal sa iyo, nawa ay by next year, ito na yung taon mo. Basta mag-enjoy ka lang. Hindi lang naman si Kay Soto pwedeng ma-NBA at marami din mga professional na Pilipino na pwedeng ma-NBA. At kami ay nasa likod mo lang na hindi naninira. Yes, please Kay. Hindi kami naninira, kami ay positive at gusto namin mapunta ka sa NBA. Ayan. O sige, hanggang dyan lang. Abangan. Abangan nyo mga buset. O yan.